Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kayo po muna ay yumukot manalangin. Father God, salamat Lord dahil kami Panginoon dinako mo sa lugar na ito, Panginoon, ng ligtas, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa gabi nito, Father God. Nadalain ko, Lord, ang lahat, Panginoon, ng lugar na ito, Panginoon, sa labas at sa loob, Panginoon, ay manatili ang inyong presensya at ang mga magagandang bagay, Panginoon, ang gagawin sa lugar na ito. Father God, ikaw ay purihin lamang, Panginoon, sambahin at ikaw patuloy namin itaas, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil ito, Father God, na sa aming pag-uusapan, sa aming pag-aaralan sa gabi nito, Panginoon, nawa, Father God, ito po ay maunawaan ng bawat isa, Panginoon, magsilbing kalakasan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Father God, patuloy mo kaming samahan at pagpalain mo yung mga salita sa gabi dito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Bago tayo mag-umpisa ay meron akong prepare na isang mixing video na papanoorin. Ito po ay Bisaya. Parang gusto ko nang mag-Bisaya ng Bisaya eh. Okay, panoorin po muna natin. Basta Ginoo na gani wala tay rason. Kung magud gusto na mo ko'y tindahan, na ko'y trabaho. Basta ang Ginoo gani wala tay rason. Tay priority siya. Pagpaobritikan magud si Lord sa ubang mga butang sa kinabuhi, mura tag nagingon na dili nato siya priority. Lain ang atong priority. Mao nang dili siya kalihok. Mao nang kalisod galungo sa ato. Bisa kung saan nato palingkamot, kay di man nato siya priority. But when you make Jesus your priority, bisan pagpadlungon ka sa mga tao, handos ka, kapantig ka. Bisan pagbayosag, nabuang na ka, nayabag na ka, bahala. Unsa isulti ninyo, basta lang mahawas ko sa akong talisod. Unaw na ko ang Ginoo. Siya ang importante sa ako. Di ng mga butang. Kaya kung si Jesus na makalihok siya, tanang butang ikadugang na. Basta Ginoo na gani wala tay rason. Kung magud gusto na mo ko'y tindahan, na ko'y trabaho. Basta ang Ginoo gani wala tay rason. Tay priority siya. Pagpaobritikan magud si Lord sa ubang mga butang sa kinabuhi, mura tag nagingon na dili nato siya priority. Lain ang atong priority. Mao nang dili siya kalihok. Mao nang kalisod galungo sa ato. Bisa kung saan nato palingkamot, kay di man nato siya priority. But when you make Jesus your priority, bisan pagpadlungon ka sa mga tao, handos ka, kapantig ka. Bisan pagbayosag, nabuang na ka, nayabag na ka, bahala. Unsa isulti ninyo, basta lang mahawas ko sa akong talisod. Unaw na ko ang Ginoo. Siya ang importante sa ako. Di ng mga butang. Kaya kung si Jesus na makalihok siya, tanang butang ikadugang na. Naintindihan niya. Purihin ang Panginoon na talagang sabi niya ron, pag sa Panginoon na raw po talagang wala nang dahilan. Tama ba yun? Tagalog? Wala nang dahilan. Sabi niya ay Panginoon naman Panginoon, tanang butang idugang lang. Lahat ng mga bagay ibibigay lang ng Panginoon. Totoo naman talaga, di ba? Ibibigay ng Panginoon. Sabi ko, sarap pala pakinggan yung mga Bisaya na sabi ko, dapat pala sa isang buwan may isang beses dito na ang mensahe ay Bisaya. Parang sarap pakinggan. Ngayon po ay oras ng ating pananalangin, kaya ko po ipinakita yan kasi dito marami ditong Bisaya na talagang napakahalaga po ng pananalangin natin sa Panginoon. Kasi ang pananalangin po hindi po ito isang activity. Ito po ay isang opportunity. Kasi pag ang tingin mo sa pananalangin, sa pagpupunta sa church, sa mga gawain na isang activity, mapapagod ka, magsasawa ka. Pero pag ang tingin mo ay isang opportunity na makakasama mo ang Ama, hindi ka magsasawa.
Isipin mo ang nag-i-invite sa iyo ay ang Ama nating nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Siya ang makakasama mo sa oras na yun, nag-aanyaya sa iyo, anak, pumunta ka rito. Alam po ninyo, hindi mo na kailangang makarating dun sa langit. Dito pa lang, extension na ng kanyang kaharian pag lagi mo siyang nakakausap. Pag lagi mo siyang nakakasama at lagi kang nakakapanalangin sa Kanya, lagi mo siyang kumbaga halos face to face kayo nag-uusap ng Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Kaya dapat po ang tingin natin sa prayer, hindi po ito isang activity. Dapat po ito ay isang opportunity sa atin na makasama natin ang Ama. Sa oras na yon, wala ka pa man doon, kumbaga, maranasan mo na ang himala ng langit. At ang kalagayan na mula sa Panginoon, maranasan mo yung kaginawaan sa buhay. Yan po ang katotohanan. Kaya nga sabi doon sa video kanina, pag Ginoo gani, why ay rason? Sabi niya, kung pag Diyos daw wala ng dahilan. Talagang ano niya ron, talagang kailangan unahin ang Panginoon. At sabi niya, pag makaano ang Diyos sa iyo, sa buhay mo, pag makagawa ang Panginoon, sabi niya, di kalihok ang Panginoon pag makagawa siya sa buhay mo. Sabi niya, tanang butang, idugang ra. Kaya lahat daw itagdag ng Panginoon. Sabi, Matthew 6:33 po yan. Purihin ang Panginoon. Talaga pong napakahalaga ng pananalangin sa buhay natin. Kaya ako, kada prayer namin talagang lagi ako excited kasi ang hindi po ordinaryo ang ating kasama, ang Panginoon po. Hindi lang tao, hindi lang kung sino. Tayo nga, panakiharap sa isang taong kilala. Halos nagbibihis ka ng tuto, talagang kung umupo ka, talagang hindi ka nagmamadali. Kasi special yung taong kaharap mo. How much more sa pananalangin natin kung nasa puso't isip mo, ito ay isang opportunity na makausap mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18, 19 hanggang 20. Magalak kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Napakaganda po ng salita ng Panginoon na talagang sabi niya rito, magalak kayong lagi. Lagi daw po tayong matuwa pag tayo ay pumupunta sa pananalangin, sa activity para sa Panginoon. At ang panalangin ito po, ito yung special kasi ito po yung opportunity na makasama natin ang Panginoon. Halos kausap natin siya sa ating pananalangin. Sabi niya, magalak kayong lagi. Sabi niya sa 17, palagi kayong manalangin. Napakahalaga po ng pananalangin. Kaya po kaya nga dito sa atin ay, sabi nga ni Luglong ng Merkulis ay pulibok tayo. Kaya talagang dito sa atin walang araw na walang gawain. Lahat meron. Maliban sa Saturday, pero yung Saturday naman kasi meron tayong practice. Meron pa rin. Halos talagang pulibok talaga tayo. Yan ang palatandaan ng isang gawain o isang simbahan na lumalago. Ang ministry ay tuloy-tuloy. Kasi kahit sa isang tindahan, may business ka, tapos close open lang, isang linggo, 2 beses ka lang nagbubukas, baka karakailan wala ka ng customer, hindi na babalik doon. Kasi bakit laging sarado? Tayo po, araw-araw, kaya napakasaya po, nandito lagi tayo may pananalangin. Ang sabi naman niya, palagi kayong manalangin. Sabi niya sa 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon.
lahat po ng pagkakataon, sabi ng Panginoon, tayo ay magpasalamat sa Kanya. Kaya napakasaya po na lagi tayo nakakapagpasalamat sa Panginoon. Sabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po pala ang kalooban ng Panginoon sa ating pagkikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Na lagi po tayong mananalangin at lagi, baga nandun yung ating kauhawan lagi sa pananalangin. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Napakahalaga po ng pahayag ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga dapat ay talagang itong salita ng Panginoon, dito lang po tayo nakasentro. At ito po ay talagang nagaganap at nangyayari sa buhay natin. Sabi ko nga, yung na-experience ko sa presensya ng Panginoon, sa pagbibigay ng Panginoon ng pangailangan namin, sa pag-iingat niya, talaga pong hindi po nagkukulang ang Panginoon. Sa lahat-lahat, sabi ko nga, hindi dahilan yung maliit yung kita mo, hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon. Pag talagang nandun yung puso mo, ang sinasabi naman ng Panginoon, ipro-provide ko ang lahat ng kailangan mo. Yung mga kailangan mo. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon lahat ng gusto mo. Kasi mayroong pong gusto ang tao na hindi gusto ng Panginoon. At may mga gusto ang tao na hindi gusto ng Panginoon. Mayroon din naman gusto ang Panginoon na ayaw natin. Tulad sa halimbawa, yung patawarin mo ang iyong kaaway. Ayaw mo yun, di ba? Ayaw mo yun kasi kaaway mo yun eh. Pero gusto nyo ng Panginoon. Kaya may mga gusto ang Panginoon na pinapagawa sa atin. Pag ang Panginoon po ang dapat siyang nasusunod sa buhay natin. Pag sa Kanya ka talaga nagpasako, gagawa ng paraan ang Panginoon. Kung paano Kanya iingatan, paano Kanya pagpapalain, sa tamang panahon, sa tamang oras, ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Pero hindi lahat ng gusto mo. Kasi may mga gusto tayo na hindi ayaw ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos na baka darating ang oras na maging kapahamakan pa yun sa iyo. Mas alam po ng Panginoon ang kailangan natin. Kaya po ipagkatiwala lang natin sa Panginoon yung lahat ng ating mga kailangan. At sa pananalangin po, yun po talaga ang isang sandata natin. Dahil yun po ang aking talagang napatunayan na sa lahat ng ginagawa natin dito, talagang ang pananalangin po ang siyang nagbibigay ng buhay. Planuhin natin, tapos pakaplano, ipapanalangin hanggang nangyari. Ba? Wala pa tayong hawak, pero nananalangin tayo sa Panginoon. Mamalayan mo, next week, next month, andyan na, nangyari na yung pinapanalangin natin. Kaya napakahalaga po yung pananalangin sa ating buhay. Ito po ang number 1 sana natin ilagay lagi sa puso't isip natin. Kaya nga lagi kong pinagmamalaki ang pananalangin kasi ito po yung ating lakas. Ito po yung ating kapangyarihan mula sa Panginoon. Pag tayo po'y laging nananalangin, mayroon pong tagumpay sa ating buhay bilang mga anak ng Panginoon. Napakahalaga po yung pananalangin. Kaya hindi po ito sa oras ng pananalangin, talaga pong nandito kami nananalangin. Kung mayroong makarating na iba, pero hindi po dahilan kung wala pang makarating, basta yung pananalangin, dire-diretso po yun. At hindi po kami naghihintay ng oras. Pagdating sa oras, nananalangin kami. Pero kahit naman wala kayo rito, sinasama kayo namin sa pananalangin. Pero mas mahalaga, sana kung kayo ay narito. Napakahalaga po ng pananalangin. Sabi nga ng Panginoon, huwag mong kalilimutan ang pagtitipon. Especially sa pananalangin po natin, napakahalaga po. Kasi ito po yung naglalapit sa atin sa Diyos. Kasi pag nasimula na hindi ka umaati ng pananalangin, nanghihina ka. At tayo-tayo ka nang mawawala sa pananalangin. Parang hindi ka na masigla. Dapat po, ang anak ng Panginoon laging masigla, lalo tigit padating sa pananalangin. Dahil ito po ang ating buhay. Ito po ay kaya mong patunayan, ipagmalaki ang pananalangin. Kasi dito po kami nagtatagumpay sa pananalangin. Wala akong trabaho pero sa pananalangin namin, nagbibigay ang Panginoon ng pangailangan namin.
Nagbibigay talaga ang Panginoon. Nagugulat na lang ako, talagang hindi kami ginugutom ng Panginoon. Basta hindi kami magpalya, lagi kami manalangin. Kaya dito po, ang pananalangin ay napakahalaga. Yun po ang aking pinangahawakan, ang pananalangin, kasi ang banal na Espiritu, siya nating guide, siya nagbibigay sa atin ng utos. Ang Panginoon po at ang banal na Espiritu ang siya nating guide sa paggawa ng kabutihan. At yun po ay mapapasa atin lang lagi pag tayo ay laging nananalangin sa Panginoon. Kaya ngayong pananalangin po, ang binibigyan ko ng panahon. Kaya nga, sabi ko sa susunod na after ng ating anniversary, idadagdagan na po natin yung pananalangin. At hindi na lang ako ang magsasalita, maglalagay na tayo ng isa-isa. Baka ngayong gabi, ikaw ang speaker sa pananalangin, sa susunod ikaw, at iba na yung ating hindi na yung nakaupo. Dapat tayo ay nakaluhod na. Luluhod tayo kung maaari talagang umiyak sa Panginoon para makuha talaga natin yung lahat ng kailangan natin. Dahil ibinibigay na po ng Panginoon. Nung una parang kuwan lang, pero ngayon napatunayan na natin na sa pananalangin talaga ay mayroong katagumpayan. Mayroong pong pera sa pananalangin, sa totoo lang. Mayroong pong pera sa pananalangin. Yan po ay napatunayan na natin at napatunayan po na sa lugar na ito. Sa pananalangin, mayroong pong pera. Akala nyo sa trabaho lang may pera. Sa pananalangin po, mayroon. Mas malaki pa. Napapatunayan natin yan. At sa bawat gabi na humihingi tayo sa Panginoon. Minsan, naiyak na lang ako kasi minsan walang-wala ako, pero pag dumulog ka sa Panginoon ng gabi na yun, kinabukasan, may magbibigay sa iyo. Posible naman na nagkataon lang yun. Ano yun? Araw-araw nagkataon. Hindi pwedeng magkataon yun. Araw-araw may nagbibigay sa iyo. 1,500, 2,000, 3,000. Hindi yun nagkataon. Nakadadulog mo sa Panginoon, kinabukasan may ginagamit ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin nagkataon. Kapangyarihan yun ng pananalangin. Kaya ako po ay naniniwala na ang lahat ng taong mapanalanginin malapit sa Panginoon. Sabi nga, ang puso ng taong mapanalanginin ay laging basa. Laging malambot na parang mamon. Pero ang taong hindi marunong manalangin, matigas po ang puso niya. Kasi ang taong nananalangin, palaging umiiyak, nababasa ang kanyang puso at lumalambot. At nagiging katulad ng puso ng Panginoon. Kaya po lagi itong ini-encourage sa bawat isa, manalangin po tayo. Lagi tayong manalangin sa Panginoon. Ito po ang ating buhay. Ito ang ating tagumpay sa pananalangin. Napakahalaga po ng pananalangin sa ating buhay. Kaya nga, pag ganitong activity talagang napakasarap po. Ito ang kinauuhawan natin. Kaya nasasabi ko sa mga itong activity, once a month lang ito natin ginagawa. Pero after ng anniversary, alam ko, yung ating 1 hour na pananalangin tuwing alas 7, gagawin na natin yung 2 hours, dudublihin natin. Hahabaan pa natin yung pananalangin para talagang lalong ibuhos ng Panginoon yung pagpapala niya. Mayroon pong himala sa pananalangin. Tandaan ninyo, pag kayo'y laging nananalangin dumudulog sa Panginoon, gaganda po ang pakiramdam ng inyong puso. Gagaan ang inyong pamumuhay. Pati ang isip ninyo, maganda ang kaisipan ninyo. Masaya ang pamilya ninyo. Maayos ang buhay ninyo kasi lagi kayong nananalangin. Sipin mo kung sa pamilya nyo, lagi kayong dumudulog sa Panginoon. Nananalangin ka na dito, pag uwi mo ron, igagadir mo yung buong pamilya mo. Saglit lang, luhod muna tayo sa Panginoon. Mananalangin tayo. Iiyak tayo sa Panginoon. Yung kailangan natin, dudulog natin sa Diyos. Pagkatapos, kinabukasan, dito ka na naman nananalangin pag uwi doon. Gagawin yung pamilya mo, manalangin tayo. Sa pananalangin mo, hindi aabot ang 1 taon na idinudulog mo sa Panginoon yung tagumpay ng buhay mo. Ibibigay at ibibigay yan ng Diyos. Dahil na-apurbahan ko na po yan at talagang hindi lang isang beses, tested ko na po sa buhay ko. Kaya pinagmamalaki ko ang pananalangin na sa bahay mo. Pag ikaw ay laging nananalangin,
Hindi mo na kailangan umalis para kumita ng malaking pera. Gagawa ang Panginoon ng himala para ikaw ipagkaroon ng kailangan mo sa buhay mo. Mas higit po ang magagawa ng Diyos sa tao. Ang sabi ng kanyang salita, ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya po lagi kong pinagmamalaki ang pananalangin. Kaya nga sabi doon sa video pinanood natin kanina, pag sa Panginoon, sabi niya, pag sa Ginoo nga ni why may rason? What may rason? Wala nang dahilan pag sa Panginoon. Sasabihin mo, ay may trabaho kasi ako. Meron akong ginagawa. Hindi po yung dahilan. Pag sa Panginoon, wala nang dahilan. Wala nang rason. Kasi gagawin ng Panginoon ang kanyang paraan para pagpalain ka. Napakapalad natin dahil nabuksan tayo sa totoong pananalangin sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, salamat sa edad kong ito. Lumalim ako ng todo sa iyo. Kung ako man itadagdagan pa ng 20 years o sumubra pa, magagamit ko yun sa pananalangin sa Panginoon yung habang panahon na yun. At sa pananalangin, lagi natin pinapanalangin. At sa susunod, lagi natin iniigin na para kailan makapanalangin tayo sa buong puerto. Umiikot tayo araw-araw para manalangin sa kailang pan. Hindi naman tayo. Kasi nung una kasi walang pansasakyan. Kaya nanalangin sila sa Jericho na lumalakad sila ngayon. Bibigyan tayo ng sasakyan ng Panginoon ng van. Araw-araw tayo iikot sa Puerto Princesa para ipanalangin ang Puerto Princesa at lahat ng wall ng kalaban maguguho, mawawasak, mababagsak ang lahat ng gawa ng kaaway dito sa lugar ng Puerto Princesa. Mawawasak po ang gawang masama. At magkakaroon ng revival sa pamamagitan ng pananalangin ng kanyang mga anak. Pagkada kanto ng lugar ng Puerto Princesa, binubugbog natin sa pananalangin, babagsak ang utak ng mga kaaway. At matataas ang kapangyarihan ng Panginoon dito sa city ito. At kadakailan maabot natin ang mga munisipyo para manalangin. Yan po ang ating sandata, ang pananalangin. Noon pa man, napatunayan na yan ng marami sa pananalangin nila. Talaga pong sila ay nagtagumpay. Kaya yan lang po ang aking encourage sa ating buhay, sa bawat isa sa atin narito. Hindi lang dito na nanalangin na kayo pag-uwi nyo sa inyong tahanan. Lumuhod kayo sa Diyos. Kahit pa ikaw lang, kung ikaw sa boarding house, sulong ka lang. Sabi nga, kahit ano pang sabihin sa kanya ng tao, sabi niya, sabihin pa sa kanyang buwag siya, hindi ko naintindihan yung iba doon. Basta siya, sabi niya, pag ang Panginoon, wala akong pakialam ano man ang sabihin nila. Kung ikaw sa boarding house mo, lalo tingin ko nagsusulo ka, manalangin ka, biyak ka sa Panginoon, may himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pag kumapit ka ng todo sa Diyos, ito po ay sinasabi ko kasi experience ko po, naranasan ko ang kanyang salita. Talaga pong nangyayari at nagkakaroon ng kapangyarihan sa mga tao handang sumunod sa Panginoon. Nagkakaroon po ng buhay ang kanyang salita sa atin. Nagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya yung pananalangin ko, huwag mo punin nyo itong katamaran. Huwag tayong magkaroon ng kahinaan. Dapat lagi tayong malakas sa pananalangin. Ito lang po ang ating pag-asa. Ang Panginoon po, sabi ko nga, pag lagi tayong nananalangin, para ka nang nasa langit. Extensyonan ng kaharian ng Diyos ang tahanan mo. Extensyonan ng kaharian ng Diyos ang buhay mo dahil lagi kang nananalangin. Lahat ng meron ang Panginoon, meron ka rin. Lahat ng gustong ibigay ng Diyos, makakamit mo sa pananalangin mo. Kaya, yan lang po tayo kumapit sa Panginoon. Manalangin po tayo. Huwag tayong magsawang manalangin. Araw-araw. Hindi naman kailangan mahaba. Kahit saglit lang, sa araw-araw, papanalangin ka sa Panginoon. At lagi ko sinasabi sa inyo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, araw-araw mong paggitin sa pananalangin mo.
Kung ano yung gusto mong gawin sa buong maghapon, banggitin mo sa Panginoon. Ay mo, kung gusto mo ingatan ka ng Panginoon, sa umaga pa lang, bago ka umalis ng higaan mo, manalangin ka, pagbangon mo, kung anong gusto mong gawin mo sa buong maghapon, ipanalangin mo sa Panginoon. Huwag kang magsawang manalangin. Dinidiretso lang ang pananalangin at magkakaroon po ng himala ang ating mga buhay. Salamat po sa salita ng Panginoon. Ulitin ko lang yung mga verse na ating pinag-aralan. Ang sabi niya rito, magdala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Paniwalaan po natin ang salita ng Panginoon. Pag ito po ay lagi natin pinaniniwalaan, mababago at mababago ang buhay niyo. Kahit ikaw ay isang kabataan, ito lang ang pwedeng magbago ng buhay mo. Ang Panginoon lang, ang salita ng Diyos. Siya lang, kahit ikaw ay isang may pamilya, dito lang mababago ang buhay mo. Ikaw man ay isang tapos, mayroon ka mang propesyon. Sabi ko nga, walang tagumpay ang isang taong wala sa Diyos. Ang daan niyan. Pag nasa Diyos ka, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Kahit ngayon mahirap ka, pwede sa isang buwan mayaman ka na. Ako hindi, kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang magsikap para ako ay yumaman. Hindi ko naman kayang magtrabaho para kumita ng malaki. Pero sa paglilingkod ko sa Diyos, kaya niya akong payamanin. Ngayon mahirap ako, pwedeng bukas mayaman na. Ganun po ang himala ng Panginoon. Pag ibinigay ng Diyos sa iyo ang himala, sa pananalangin mo, mararanasan mo yan. At sasabihin mo, totoo ang salita ng Diyos. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng kanyang salita pag ginagawa mo. At dapat talagang ang sentro mo ay ang Panginoon. Walang rason. Pag ang Panginoon ang pinag-usapan, wala nang question, wala nang tanong. Pag ang Panginoon ang nagsabi, wala nang tanong. Panginoon, guna po ako. Salamat sa kanyang salita sa gabi ito. Sana po nagkaroon tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Lalo tigit yung mga tulad ko, yung mga may edad na mga 50 plus, pataas. Ang hirap ng magtayo ng isang business, magsakripisyo para yumaman. Parang alanganin na sa edad namin. Pero, kaya akong payamanin ng Diyos sa paglilingkod ko sa Kanya. Makapangyarihan po ang ating Panginoon. Siya po ang may lalang ng langit ng lupa. Kaya po ang nananampalataya sa Kanya at nagtitiwala, hindi po niya papabayaan. Tayo po yung bukat manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita sa gabi ito, Panginoon. Nawa ito, Father God, ay naging kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Na napakahalaga po ng pananalangin sa buhay namin, Panginoon. Dahil pag wala kayo sa amin, wala mangyayari sa buhay ng isang tao kung wala ang Diyos. Kaya napakahalaga po ninyo sa amin, Panginoon. Kayo po ang aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa gabi ito. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Magdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.